Kumusta? Ako si Dr. Vignesh Kanagabasan, Senior Consultant Intervention Cardiologist, Apollo Main Hospital, Greens Road. Ngayon gusto kong pag-usapan ang kahalagahan ng pangunahing angioplasty sa pag-save buhay sa mga pasyenteng may atake sa puso, pati na rin mga pasyente na may mataas na calcium load at may mga critical na blockage. Paano dumating ang mga bagong teknolohiya sa mga angioplasty na kayang gamutin ang mga pasyente, pati na rin ang pagpapahusay sa kanila. Una sa lahat, ang atake sa puso ay isang mahalagang problema araw-araw. Tulad ng nakikita mo sa ating bansa, wala na ang mga araw kung saan ang atake sa puso ay alam na kilala na nangyayari pangunahin para sa mga matatanda. Ngayon, walang edad ang ligtas sa atake sa puso. Maging ang mga kabataang lampas sa edad na 20, 30 ay dumaranas din ng atake sa puso. Kaya ano ang ibig mong sabihin sa atake sa puso? Ang atake sa puso ay kumpleto na sa 100% na pagbabara ng mga arterya na papunta sa puso. Kaya sa mga medical na termino, tinatawag namin itong myocardial infarction. Kaya kapag ganun, mga pasyente umunlad o kapag ang mga pasyente ay inatake sa puso, ito ay nagbabanta sa buhay at nakakaakit sa buhay. Kaya kailangan nilang lapitan ng ospital na may mga pasilidad sa cath lab at buong panahong pangangalaga sa cardiologist. Kaya kapag ang isang pasyente ay dumating kaagad sa emergency room, tinatawag namin itong door to balloon time, kung saan ito dapat 90 minuto mula sa oras ng pananakit ng dibdib o kahit sa ibaba. Kaya kami agad inaasikaso ang pasyente, ginagawa ang mga pangunahing pagsisiyasat at pagkatapos ipaalam sa pasyente, dalhin ang pasyente sa cath lab. Kaya bawat minuto na naantala tayo, atake sa puso, naapektuhan ang kalamnan at maaaring mangyari ang mga komplikasyon na nagbabanta sa buhay. Kaya sa sandaling pumasok kami sa cath lab, agad kaming gumawa ng isang angiogram na nagpapakita kung saan eksakto ang pagbara. At kaagad pagkatapos noon, sinusundan ng pangunahing angioplasty. Ibig sabihin kami, pumasa sa wire, balloon dilation at naglalagay ng stent. Kaya ang stent na ito ay karaniwang dumudurog sa block sa pader ng sisidlan at muli ang daloy ng dugo na ganap na na-block ay nagpapatuloy. Kaya ang walang mas kasiya siya para sa isang intervention cardiologist kaysa sa pag-save isang pasyente mula sa atake sa puso. Bukod sa mga pangunahing angioplasty, may isa pang subset ng mga pasyente na pipiliin na pumasok para sa isang angioplasty at sila, ang ilan sa mga matatandang tao ay may mataas na calcified arteries na nangangahulugang pagdeposito ng calcium sa panloob na lining ng arterya. Kaya't ang mga pasyenteng ito ay ang kailangan natin ng mga pinakabagong teknolohiya sa anyo ng meron tayong napakaraming mga aparato na maaaring baguhin ang plaka, kaliu, bawasan ang pagkarga ng calcium at pagkatapos ay maaari nating ihatid ang stent. Kung hindi natin gagamitin ang mga teknolohiyang ito, ang maaring mangyari ay maaari tayong pumasok at gumawa ng regular na angioplasty, ngunit ang stent kung hindi ito lumawak ng sapat, maaaring bumalik ang mga pasyente na may restenosis o kahit stent thrombosis. Kaya sa Apollo, nag-specialize ako sa paggawa ganyan. Ganong mga pasyente kung saan namin gusto, gumagamit kami ng image guide facility sa anyo ng IBUS, intravascular ultrasound o optical coherence tomography na parang catheter na may camera sa loob at ipinakilala namin ito sa loob at makikita namin kung saan nalaman ang calcium ng arterya at ang anatomy. Pagkatapos nito ay magagawa na natin ang pagkatapos ay mayroon kaming iba't ibang plaque modification o calcium modification device tulad ng cutting balloon, high pressure balloon, non-compliant balloon. Pagkatapos ay meron kaming mga kagamitan sa pagputol ng calcium tulad ng meron kaming rotablator at meron kaming orbital arterectomy, pati na rin ang intravascular lithotripsy, IVL ang tawag namin dito.
Kaya lahat ng ito mga device na pinagdadalubhasaan ko at ginagawa namin ito sa Apollo kung saan binago namin ang plake, pagkatapos namin balloon ang sugat at pagkatapos ay ihahatid namin ang stent, post-dilate ang stent at lalabas. Kaya sa pamamagitan ng paggamit ng gabay sa larawan, pati na rin ang mga pinakabagong teknolohiyang ito, maibibigay namin ang pinakamabuting kalagayan, 100% na resulta sa pasyente at para maging maganda ang pangmatagalang resulta na sinusundan ng ang medikal na paggamot